Magandang gabi, kapatid kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na How We Live in the Last Day and How We Stand Firm. Tatalakayin ko ang paksang ito upang magkaroon ng awareness or kamalayan ang mga taong wala pang kamalayan patungkol dito sa tinatawag na ang mga huling araw. Kapatid kaibigan, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Para malaman natin ating tunghayan ang sinasabi sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 up to 5 na ganito ang sinasabi. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa gawaing mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maging maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Nagpaalala po si Timoteo na nagsabi ng ganito, iwasan mo ang mga taong ganito. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 13 ay nasulat naman ang ganito. Ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at manlilinlang, maging sila mismo ay malilinlang. Talaga pong sobra ng kasamaan, no? Biro mo, manlilinlang na, malilinlang pa rin. Kapatid kaibigan, sa aklat ng John chapter 16 verse 33 ay nagpaalala sa atin ng ganito. Ang mga bagay na sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapaghatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Yan po yung paalaala sa atin ni Timoteo na laksan natin ang ating loob sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. At yan po ang paalala. Sa mundong ito ay maraming kapigatian at mga kaguluhan gaya ng ating binasa kanina lamang, dahil ang daigdig na ito ay pasama ng pasama.
Pero ang sabi nga po sa John 16:33, laksa natin ang ating loob na pagtagumpayan na ng Panginoon ang sanglibutan. Kapatid, kaibigan, sa pagpapatuloy ko sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na gabay na dapat gawin upang makatulong sa ating pagiging matatag sa pananampalataya sa Diyos, lalo na tayo'y tumatahak na sa mga huling araw. Narito ang mga pagkakasunod. Una, read your Bible. Yan po ang unang gabay. Stay what you have learned. Manatili sa iyong natutunan. We must belong to godly people. Kailangan nating makihalubilo sa mga taong makadiyos. And lastly, fixing our eyes, who is the author and perfecter of our faith. Ituon daw po natin ng ating mga mata sa may gawa ng ating pananampalataya. Una, read your Bible daily. Sa pagbabasa kasi ng Biblia, dito tayo lalakas sa mga paalala at payo na dito'y ating mababasa. Tunghayan natin kung ano ang sinasabi sa aklat ni Joshua chapter 1 verse 8 hanggang 9. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita'y inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matatakot ni manglulupaypay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Yun po yung unang gabay na basahin natin ang ating Biblia araw-araw, sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng mga gabay upang makapamuhay at makasunod sa mga prinsipyo at panuntunan ng Diyos sa ating pansamantalang buhay sa lupa. Pangalawang gabay po, stay what you have learned. Manatili po tayo sa ating mga natutunan, sa ating mga nabasa sa Bible at sa mga mangangaral na sa atin ay nagtuturo at gumagabay sa ating buhay spiritual. Atin pong tunghayan kung ano ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 up to 15 na ganito ang sinasabi: datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa
pagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan, at mula pa sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So kung mananatili po tayo sa kaalaman at nakuha po natin ang kaalaman sa Biblia, ito po ang magtutulak sa atin para manatili sa pananampalataya sa Diyos, dahil sa kaalamang natutunan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa mga mangangaral na maka-Diyos. Pangatlo, na gabay, we must belong to godly people. So kinakailangan daw po tayo mapabilang sa mga taong maka-Diyos. Atin pong tunghayan kung ano ang sinasabi sa Hebreo chapter 10 verse 25 na ganito ang sinasabi: huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin na gaya ng nakaugalian na ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang mga huling araw. So, kailangan po talaga natin makisalamuha sa mga taong maka-Diyos at makihalubilo sa kanila, sapagkat dito po tayo titibay at lalago, sapagkat dito po tayo makakapulot ng mga karanasan na naranasan nila at mga karanasan na maibabahagi din natin sa kanila. Ang sabi nga po sa kasabihan ay ganito. Ang sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 13 verse 20, he that walketh with the wise man shall be wise, but a companion of fool shall be destroyed. So kailangan po talaga pinipili natin ang ating sinasamahan, kasi yun po ang sabi sa kawikaan, kung ang kasama daw po natin ay mga matatalino, ay magiging matalino tayo. Kung ang kasama natin naman ay mga hangal, ay magiging hangal tayo at masisira tayo. Sabi nga po sa kasabihan, bird feathers same flock together. Kung ang kasama po ay maka-Diyos, imposible naman pong maging makademonyo ka. Di po ba? Kung ang kasama mo po ay mababait o mga lumalakad sa kalooban ng Diyos, lalago ka po rito. Kasi kung sino po ang kasama mo, sabi nga po, yun ka. Kaya pipiliin po natin kung sino ang pakikisalamuhaan natin at kanino tayo mapapabilang. At ang payo po ay kailangan makihabilo tayo sa mga taong may maka-Diyos na pamumuhay. Yan po ang ikatlong gabay. At ang pang-apat pong gabay, fixing our eyes who is the author and perfecter of our faith. I-focus daw po natin ang ating pananaw at paningin sa may akda at nagpaging ganap ng ating pananampalataya. At ito naman po ay sinusuportahan
ng talata sa Biblia kung saan ito ay natala sa Hebreo chapter 12 verse 2 na ganito ang sinasabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya. Saan daw po natin itutuon? Sa Panginoong Jesus, hindi po kung saan-saan tayo tumutuon. Hindi po natin itutuon sa mga bishop, sa mga pastor, sa mga mangaral, sa mga sabi-sabi, kundi ang ating pananampalataya itutuon natin sa Panginoong Jesus. Yan po ang sabi na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Sa Kanya po nakasalig at nakasandig ang ating pananampalataya magmula pa sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya at sa ngayon nga ay nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos. Yun po ang ikaapat na gabay na ang ating paningin ay i-focus lamang natin sa ating Panginoon na siyang may akda at nagpaging ganap ng ating pananampalataya. Huwag na po kung saan-saan pa tayo tumingin. Sa Panginoon lamang po natin i-focus ang ating paningin. Kapatid kaibigan, natalakay na natin ang apat na gabay na ating dapat gawin sa ikatatag ng pananampalataya sa masalimuot na mangyayari sa huling araw, at ito ay ang mga sumusunod. Read your Bible daily. Stay what you have learned. We must belong to godly people. And lastly, fixing our eyes who is the author and perfecter of our faith. Yan po yung apat na gabay na makatutulong sa ating na manatiling nakatayo at matatag sa ating pananampalataya. Kapatid kaibigan, bago ako tuluyang magwakas sa pagtalakay sa paksang ito, nais kong mag-iwan ng tatlong paalaala o reminder, at ito po ay ang mga sumusunod na paalaala. Reminder number 1, remain in God's Word. Manatili po tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo at ating panghawakan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, sapagkat ito ang ating lakas at ang ating pag-asa. Pangalawa pong paalaala, trust that God is in control. Magtiwala po tayo na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. The trust is in control sa lahat ng bagay at pangyayari sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa darating. Siya ang Diyos na makapangyarihan at walang dahilan para hindi siya pagtiwalaan. Yan po yung pangalawang paalala. At ang pangatlong paalala po ay do not give up. Huwag po tayong susuko.
Dahil mismo ang Panginoon ang nagsabi na laksan natin ang ating loob dahil napagtagumpayanan niya ang sanglibutan. Kaya po ang challenge sa atin ng Panginoon ay manatili tayong matatag at huwag susuko, sapagkat na-overcome na niya ang sanlibutan. Wala nang dahilan para hindi tayo magtagumpay. Kung si Kristo nang nagtagumpay ay nasa atin, yan po ay natala sa John 16:33 na sa sanglibutang ito'y maraming kaguluhan, maraming kapighatian, pero ang sabi niya, laksan natin ang ating loob na pagtagumpayanan niya ang sanlibutan. Mga kapatid, yan po ang ating tinalakay sa gabing ito, ang 4 na gabay na sana po ay nakatulong sa atin sa ating pamumuhay, sa ating buhay Kristiyano sa lupa, sa mga panahong, sa mga huling panahong darating. At ang yan pong mga gamay na yan ay ating tinalakay isa-isa, gaya po ng ating binanggit kanina. Read your Bible daily, stay what you have learned. We must belong to the godly people and fixing our eyes who is the author and perfecter of our faith. Yan po yung 4 na gabay na ating tinalakay. At ang 3 naman pong paalala ay manatili tayo sa salita ng Diyos, panghawakan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, sapagkat itong ating lakas at pag-asa. Magtiwala sa iyo sa Diyos na siya ang may hawak at may kontrol sa lahat ng bagay sa kasalukuyan, sa nakaraan at sa darating. Siya ang Diyos na makapangyarihan, kaya walang dahilan para hindi siya paghiwalaan. At yung pangatlo po ay huwag tayong susuko, dahil mismo ang Panginoon nagbibigay sa atin ng assurance at nagsabing laksan ng ating loob, sapagkat napagtagumpayanan niya ang sanglibutan. Bago po tayo tuluyang magwakas, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa maikling oras at katalinong ibinigay sa bawat isa sa atin. Salamat, Ama, sa gabing ito, sa oras na paggugol at pagtalakay namin sa mga salita mo at paalala at gabay mo sa amin, at mga reminder na aming tinalakay sa gabing ito. Marami pong salamat sa gabay at tulong mo sa amin at sa bigay na kaunawaan sa bawat isa sa amin. Hinihingi po namin ang lahat ng ito at nagpapasalamat kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid sa pagsama sa maikling oras ng pagtalakay sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo, ako ay tatalakay muli ng panibagong topic at sama-sama nating tatalakayin. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog. Amen.